welcome back to my channel. Kaya malungkot kasi medyo masama yung pakiramdam. Ito yung second part ng Q&A ko, and gusto ko lang i-push kahit masama yung pakiramdam ko kasi alam ko matatambakan ako, and I know excited kayo para may mapanood kayo. Lala. Ayun, tinitingnan ko yung itsura ko. Maganda ba? So, let's get started! This one is, pahabol to yung nung last pa na first Q&A ko. So, eto na yung mga tanong. Coming from Miss Patty Castello. Sa Facebook ko po ito ni Pinos. And then, na-link kasi. So, gumawa ko ng second Q&A ko. So, ito na. From Miss Patty Castello, she asked, kung meron kang makakasama sa isang buong araw na 3 tao, kahit sino pa, sino yun at bakit? Okay. Ang first na gusto kong makasama sa isang buong araw, of course, anak ko. Yung 2 anak ko, si ate ko, tsaka si Dwayne. And then next, yung ikatlo, gusto ko makasama yung papa ko. Yung parang makaband ko siya and matanong ko siya sa lahat-lahat. Tanongin ko lang siya kung ano yung mga buhay doon sa napuntahan niya or kung okay ba siya doon. Basta marami rin akong kasing gustong tanong kay papa ko na mabilis kasi siyang yung bigla kasi yung pagkawala niya, kaya hindi ko na i-share sa kanya yung mga bagay na pangarap niya na ma-achieve ko, yung mga bagay na nagawa ko na para sa family namin. Yung mga yun, hindi ko man lang siya nakausap tungkol doon. Hindi ko man lang siya natanong kung ano gusto niya. So yun, Miss Patty Castello, I hope I answered your questions. Alam, malungkot naman. Ayoko ng ganito malungkot. Next is from Miss Madel Vargas Sueno. Hi, Mads! Hi, Mads! Ang tanong niya, tips daw kung paano maging mabuting asawa at mabuting ina sa mga anak. Siguro ganun yung niya kasi ang tanong niya, pahabol, tips kung paano maging mabuting asawa at anak para may ideya naman ako. Ideya. Sa pagiging asawa kasi, well, ito para sa akin na nga, my own experience lang. Sa pagiging asawa kasi, kung mahal mo talaga yung asawa mo, gagawin mo lahat. Alam mo yon, yung karugtong na ng pamumuhay mo yung asawa mo. So, ganun lang yung magiging mindset mo, and for sure magiging mabuting asawa ka. When it comes to parenthood and parenting your child, kasi ako, sa akin based on my experience as nanay, hindi ako naniniwala sa hindi dapat paluin yung bata. Unang-una, hindi nila malalaman kung ano yung kasalanan nila. So, mapapagalitan mo lang sa lahat. Kahit saan naman pwede silang pagalitan. Pero, iba pa rin yung part na dinidisiplina mo sila. And while doing it, kailangan sabihin mo sa kanila kung anong mali. Let them face their fears. Hayaan mo silang madapa, hayaan mo silang masaktan. At the end of the day, paliwanag mo sa kanila na kapag ginawa mo to, ito magiging consequences. Yun, ganun lang yung ginagawa ko sa mga anak ko, kaya I thank God naman na mababait naman sila. Yun. I hope I answered your questions, Miss Madel Vargas. Bueno. Next. Wait lang. Next one is Q&A 2. What's next? Ayan, kay Miss, I don't know how to say Piline or Pilin Ina Villanueva. Fave local and international YouTuber. 1 each lang ha. Sabi niya gano'n. Sa local, ano ba? Sa local kasi, honestly, hindi ko talaga alam. Talagang hindi ko alam kung sino. Kasi, para sa akin naman, lahat naman ng YouTuber, especially mga beauty gurus, lahat naman sila magagaling. They have their own differences. They have their own styles.
meron sila kanya-kanyang atake kung saan sila magaling. So, yun. Wala akong pwedeng sabihin, wala akong tulak kabigin. Since I'm from here, I'm from local, and I'm doing YouTube also. So, better, lahat na lang magaling. At saka, sa field natin, sa community natin, tulungan na lang. Yun lang. And sa international YouTuber, gusto ko talaga si Miss Stephanie Willis. Filipina siya, tapos I think married siya sa isang baseball player. And yun, I like her a lot kasi nagre-reply siya sa mga comments. Alam mo naman, 'di ba, pag nire-replyan ka ng idol mo or ng hinahangaan ng tao, nakakakilig na yun. So, being in her position, nagko-comment talaga siya, nagre-reply back talaga siya. So, I love her. I love her. I love her. I love her. I love you, Miss Stephanie Willis. Ayan. So, sis, I hope na nasagot ko yung tanong mo. Miss Piline or Pilin Ina Villanueva. I'm sorry, hindi ko alam kasi gusto ko maging maayos yung pagbigkas ko ng name nyo. Next, let's go to the Facebook. Ayan. These questions came from questions with SSS. Miss Cathy Alacapa. Mars! Hello, I love you. Ito yung tanong niya. Anong meron kami ni Sis Crystal Jenkins? Bakit tayo na buong tatlo? Ayan. Hindi ko alam mo, actually, pag gusto mo yung isang tao, hindi mo alam kung ano yung reason except for mabait. Alam mo yun, yung pagkakita mo ng isang tao, ay, God, gusto ko to, bet ko to, eto na talaga yung friendship ko. Yung mga ganon, kaya yun, Mars, yun talagang pumasok, wala naman tayong pinag-uusapan, wala na, chika-chikahan lang tayo na parang highs and hellos lang, yun lang, tapos biglang boom, friendship na ito, love. And next question is, how do you define friendship? Sa friendship, para sa akin, friendship is tested in adversity and not in prosperity. Yun lang. Talagang dun ako nag-hold on sa ganong way ng motto ng pagkakaibigan. Tapos, ang dami mong tanong, Marsa, sabog na. Ano similarities natin, mga ganon about friendship, Mars? Similarities natin. Alam niyo na, meron tayong mga sun, meron tayong mga bibiles. And alam nyo, napaka love sila. So, ayun. Hi, Estelle and Mars Gatti. I love you both. Next, coming from Sisi ko, si Crystal Jenkins. What's one of the scariest things you've ever done? Ay, siya naman ang tanong. Ay. Basta love ko kayo. What is the scariest things I've ever done? Ano pa? Kasi hindi ko alam kung scariest ba yun. Kasi ako, bago ko gawin yung isang bagay or bago ako mag-desisyon, talagang iniisip ko. Kaya kung sakasakali man na nakakatakot, hindi ko na alam kung anong kasunod nun. Pero hindi ako kasi natatakot mag-try. Hindi ako natatakot na ma-reject. Although masakit yun plastikan mo kasi masasaktan. Pero ako try lang kasi ako ng try, and hindi ako nag-iisip ng nega pagdating sa mga ganong bagay kasi ayoko nung what if kung tama, what if kung mali. Ayoko nung ganon. So yun. Estelle! Yun lang. Hindi ko alam kasi kung anong scariest things ko na ginagawa ko sa sarili ko. Hope I answered your question. Next is from Babe Kissy na naman. Love you, ateng. Ako may questions. Ano yung pinaka sa tingin mong malaking mali na ginawa mo noon at ano ang natutunan mo about sa mali mo? Hindi ko to kino-consider na tama. Hindi ko rin kino-consider na regrets at lalong hindi mali. Pero
Itong pangyayari na to, isa to sa mga maling moves ko. Yun. Hindi man ako nagsisisi Basta, yun lang naisip kong unang-una. Yung nagkaanak ako ng batang-bata. Hindi ako nagre-regret kasi meron na akong ate Pauline na mabait. Pero, hindi ko kasi na-enjoy yung buhay ko ng bata nung kadalagan. Actually, nagdibu ako, may hawak-hawak akong pasuso Ay, mali ba? Nagpapadede ako ng anak ko. Ayun. Parang hindi naman ako nagsisisi. Pero yun nga lang, sana in-enjoy ko muna yung buhay ko. And meron naman kasing another story yun kung bakit nangyari yun. So, yun. Anong natutunan ko? I became a responsible mom. Oo, yun yung pinaka-pangahawakan ko doon sa mga pagkakamali kong yun. I became responsible because of that maling ginawa ko. Pero, I thank God for everything. Sa mali ko na yun ang pinakamasayang pagkakamali ko. Yun ang magandang pagkakamali ko, di ba? Do you trust, this is coming from Miss Denise Faith De Leon. Pot, love you. Sa tanong niya, do you trust anyone with your life? Of course naman. Unang-una din, I trusted God. Lahat-lahat, sa lahat ng buhay ko, I trust Him. Next, yung pangalawang pinagkakatiwalaan ko is si Facundo, yun. Sa kanya ko kasi sinishare pag masama loob ko, pag galit ako, kaso nga lang minsan, iba yung way of thinking niya, and iba yung way of thinking ko. Pero siya rin yung second trusted ko. And that is my mom. Oo. Dati kasi si mama ang unang-una si mama ang pangalawa ko. Kaso ngayon, syempre, may family na rin ako. Pero si mama pa rin will still be my trusted person in the world. Yan. And then, first si God. Ayun na po And next is Miss Ona David Kiambao. Have you ever been involved sa isang malaking business venture? If not, are you open sa ganong klaseng business? The last time I was doing tour guide with Korean nationalities, they asked me to handle a spa or sauna in Cebu. Sabi nila, yun nga, gagamitin nga daw yung pangalan ko and ako yung magpo-front doon. Sad to say kasi, hindi ko pwedeng iwan yung anak ko kasi masyadong malayo yung Cebu yun and I cannot bring my family sa Cebu. Of course, sasweldoan niya ako pero hindi lahat ng pamilya ko. So, yun, na lang ako na back to Manila ako and I can't handle it kasi iba yung way of thinking ng mga Koreans, not unlike us Filipino, pero I do appreciate yung style ng mga Koreans kapag nag-work sila is work talaga. But ayoko yung naiiwanan yung family, like what they are doing in Korea. Yun lang naman sa akin na based on my opinion. And if not, are you open sa ganong klaseng business? Pag maganda naman ang magiging offer nun, maging kalalabasan, why not? Kasi pinag-aaralan naman yan. Lahat ng bagay pinag-aaralan. Yun. Yes, of course, I will. And kung anong klaseng business, maybe food business or anything na pagkakakitaan, sure will do. I hope I'd answered your questions, Miss Ona David Kimbao. Thank you for that wonderful question. Ote! Ingay nyo! Next. This one is coming from my anak-anakan, Julius Miguel Reyes. Tita, ito po ang tanong ko. Mahal ko o mahal ako? Ay nak, kung ako sa'yo mahal ako. Kasi, pag mahal mo siya, pag mahal ka niya, matututunan mo siyang mahalin. Kesa sa naman sa mahal mo nga siya, meron naman siyang mahal na iba. Di nga ngalers. So yun, lang, ganun lang kasimple yung sagot doon na. And again, si Potpot, Miss Denise Faith De Leon, what are some of your major goals in life? Isa lang naman ang goal ko sa buhay ko mapagtapos ko yung mga anak ko,
magkaroon sila ng magandang buhay. Yun lang goal ko talaga. And yung goal ko na tumanda kami ni Paco doon dalawa. Tatanda kami, magkasama kami, yun lang. Salamat po kay Mama Connie. This one is coming from Connie Santos. Anong pinakamagandang nagawa mo sa buhay mo? Pinakamagandang nagawa ko sa buhay ko, naging ina ko. Yun lang. Kasi, ang pagiging ina, ang pinakamahirap na trabaho. Ang pagiging ina, ang respetadong trabaho. Kasi, alam naman natin yun lahat, di ba ma? Alam naman natin na ang pagiging ina, 24 hours, yung gabi gagawing umaga, yung umaga gagawing gabi, para lang may bigay lahat para sa mga anak, para sa magandang buhay. Yun lang. Salamat ma. Next, isa pa uli. Anong bagay ang ginawa mo na pinagsisisihan mo? Yun ang tanong ni Mama Connie uli. Ako, pinagsisisihan ko na nagtanggol ako ng isang kaibigan na wala rin lang naman palang ano. Kasi ginawan nila pala kami ng mali. Ayun. Nakakainis kasi na pinagtatanggol mo yung isang tao. Tapos nakinig ka sa kanya ng gusto. You trusted her everything. Yung parang naging ate ka sa kanya, naging everything all out ako. Parang at the end of the day, malalaman ko na yung sinabi niya palang yun para ako magalit, para ako nagpakagaga ako. Yun pala yun, napakamali pala. So ngayon natutunan ako, every time na meron ako maririnig na hearsay, I ask straight and I talk to the person straight para walang mga connections, walang sabi-sabi, walang bulungan. Yun lang, talagang yun ang pinagsisisihan ko. Ayoko na kasing masarap magmahal kung totoong mahal ka ng kaibigan mo. Yun lang yun. Next is, again, Miss Carrie Alcab. Hi, Mars! What makes you beautiful inside and out? Of course, I am beautiful inside and out, and I agree to that. That would be all. Thank you. Joke lang. What makes me beautiful inside and out? Kasi positive akong tao and jolly ako, joker ako. Yun ang pinaka pwede kong sabihin na I am beautiful because of that, inside and out. Kasi yun na yung talagang natural ko. Lang, Mars, love ya. Si Potpot again. Kotang-kota na to Eto na, last na, what's the best decision you ever made? Last na yan. Best decision ko, of course, being a mom. Kasi, ang daming nagpapalaglag, ang daming iniwan yung anak, ang daming inabandon na anak. I guess, that's the best decision that I made in my entire life. Tinayuan ko yung responsibilidad ko bilang isang ina. Yun lang. Napaka motherhood and churba, kinembular ako sa churba. Yun lang. Ayan, next. Sabi ni Madel, Sis Madel, Mads, paano ka magmahal ng kaibigan? Ayan, paano ka magmahal ng kaibigan? Sobra akong magmahal ng kaibigan. As in, alam siguro yan nung ewan ko kung alam niya, kung pinalagan niya. Alam niya siguro kung paano ko sila minahal, kung paano ko nagpahalaga sa kanila. And alam ng mga nakasama ko sa Korea kung paano ako magmahal ng kaibigan. And yun lang, handa ko sila yung paglaban. Ayun. Pag may nagawa kang mali sa kaibigan mo, umaamin ka ba? Of course naman, bakit hindi? Diyos ko, isang salita lang yan, sorry lang yan. But you have to be sincere in everything. Nakikipagbati o pinapairal ang pride. Ayun, nakikipagbati ako and bago ako makipagbati, I say sorry. And nag-explain din ako. Tapos sabihin ko sorry kasi ganito, mali ako, ganyan. Ayun, ganun yung way ng panghingi ko ng sorry. Sorry kasi ganito. Ito ang mali ko. Sorry. I don't mean to because ganun.
Ayun, sorry. And pag nag-sorry ka, wag mo na lagyan ng word na kasi. Wag mo na lagyan ng kasi. Kasi, nag-sorry ka nga, hindi naman sincere. Di wag na nga. Next. This is to Miss Belle Koike. Ilan kayo lahat magkakapatid, ate? Okay. 5 kami lahat. Eldest namin is a gay. Second ako, and then si Dang, then si Farah, and then si Bia. So, lahat kami babae. May magagawa pa ba kayo? Lahat kami babae, and iba-iba yung characteristics na. Totoo yan. Sa mga magkakapatid, iba-iba ang characteristics natin. Ako kasi, palaban ako. Pag sasaktan yung mga kapatid ko at alam kong nasa tama sila, ay, Neng, magtago ka, Neng. Sabi ko sa'yo, gagapang ka sa lusak. Wow! Pelikula ito. Si Dang naman, siya yung tipong loud. Siya talaga yung pinaka-loud sa aming magkakapatid. Siya yung kasi nasa sales siya eh. Everything kasi has to be loud in sales. Everything has to be talkative. Ayun, mga ganon. Talagang kailangan ganon siya. And si Para naman, siya yung quiet type ng mga Villa Sistar. Siya yung nakikinig lang, go-observe lang, ganyan-ganyan. Pero ano yan, pero nakikinig lang yan, pero maya-maya may observation na siya. Ganun lang. And si Bia kasi siya yung bunso namin. So, parang baby girl namin. So, minsan may pagka-slight mongol din si Bia. Ayun. Yun lang. Pero, all in all, meron kaming isang ugali lang. Yung masayahin kami magkakapatid. Yan. And, to Miss, next question is from Miss Ara Cheng. Ano po mas gusto mo? Gumamit ng brushes sa pag-makeup or kamay lang? Actually, sa ngayon, mas gusto ko yung gumagamit ng kamay lang. Yung brushes kasi, di naman ako ganun talaga gumamit ng brush pag nagme-makeup. So, I'm starting to deal with the brushes. And magtutos kami. Alam mo na yan. Hope I answered your question, Miss Ara Cheng. Next is Miss Paula Francesca Lalo Tenalva. Anong pinaguhugutan mo ng lakas at positive vibes everyday? Isa lang naman yan. Everyday in the morning, gustong-gusto kong hinalikan ko yung mga anak ko. Si Ate Pao, tuwing umaga yan. Bago pumasok sa school yan, kahit tulog ako or kahit na anong ginagawa ko, basta bago umalis ng bahay, hahalik yan sa akin, sa ulo, sa noo, yun, ganun, sa pisngi, lahat yan nahalikan niya ako. So, alam niya yon kung anong gagawin niya. Basta everyday, we started our day with a kiss and I love you. Yun. Sa mga anak ko, ganun ko sila pinalaki, ganun ko sila hinuhubog, ganun ko sila minomold. Na everyday, you have to greet mama a good morning. Everyday, you have to kiss mama. Pag aalis ka, you have to kiss mama. And pag dadating ka, you have to kiss mama. You have to embrace mama. Ganun. So, maganda yung bonding namin mag-iina. Kahit si Dwayne, every morning yan, basta pagkamulat ng mata niya, sinasabi niya sa akin, good morning, ma. O kaya, unaan ko na siya, good morning, baby. Sabi niya, good morning, ma. I love you, baby. I love you, ma. Ganon. Exchange kami. Ayan, kota na naman si Mama Connie. Anong nagustuhan mo kay Pakundo? Ano ba nagustuhan ko dyan? Tanungin nyo nga siya. Tanungin mo siya kung ano. Ma, hindi ko alam eh. Hindi ko alam talaga kung ano nagustuhan ko. Basta bigla na lang. Bigla na lang. Kasi silent type siya na ayoko kasi ayoko sa mga lalaki yung maputi. Ayoko ng maputing lalaki. Gusto ko mga moreno, yung mga tipong boy next door. Ayoko ng ganun.
Kasi, yun. Maano kasi maboka kasi si Pakunda noon, kaya nadalag sa ganon. Hindi ko na alam kung ano sasagot mo. Next, again from Mama Connie. Ilang taon ka nung na first in love ka? I was 16 ata sa first crush ko, first BF ko, first kiss ko, yon. Sa kanya. Next one is from Miss Rose Ibay. Bakit kadalasan yung taong mahal natin di tayo ganun kamahal? Eh, hindi naman kasi, para sa akin hindi naman kasi pwedeng magpantay yung ganun. Isang negative and isang positive. So, kailangan, pag pareho kasi kayong abogado, magpapatayan kayo dahil sa batas. Di ba pag nag-away kayo? Hindi, according to the decree number chuchu-chuchu Caracas. Hindi, according to the law. According to chuchu. Yung mga ganon. Kaya, hindi talaga pinagtutugma yung parehas na parehas sa positive and parehas sa negative. Yun. As for me, tingin mo mali ba magmahal ng totoo? O hindi yan mali, hindi yan mali. Meron lang kasing right time, right love, kaya ganun. Next, this one is from Ate C. Spy Ozur Ocate. My question, sabi niya. Hi Ate! Love you. Sabi niya, first question, if you could create your own miracle beauty product, what would it be? Of course, tayo mga Pilipina, pango tayo Pero kung, if I would given a chance, if I would be given a chance to make a beauty product, miracle beauty product, yun yung isang pahiran ng contour na agad yung ilong. Yun lang, pang contour ng ilong. Yun na, yung para sa akin. How would you label yourself? Paano ko ba i-label yung sarili ko? Hindi ko kasi nililabel yung sarili ko. Actually, totoo lang. Kasi, kahit saan ako pumunta, pwede akong marap sa mayaman, pwede akong marap sa mahirap, pwede akong marap sa hampas lupa. So, siguro nasa standards lang ako, nasa fair level lang ako ng kung i-label ko yung sarili ko. Yun. Third question, if you could go back in time, what would you change? If I could go back in time, what would you change? Kasi kung babalik ako sa dati ko, ang i-change ko lang yung tapusin yung pag-aaral ko. Hindi ko i-change na nagkaroon ako ng anak. Hindi ko i-change yung mga bagay na yun. Ang i-change ko lang, tapusin ko yung pag-aaral ko. Yun lang siguro. Kasi hindi ko, pag naiisip ko nga na mag-change ako, pero wala naman akong anak. Nalulungkot ako kasi, siguro talagang sobrang nanay material lang talaga ako, kaya gano'n. Yun. Next question, Ate. I hope I answered your question. Next, this one is coming from my blood sister. Si Farah, anong pinakaayaw mo mangyari sa'yo, te? Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay, lalo na hindi ko pa na-achieve yung goal ko para sa mga anak ko o sa mga pamangkin ko. Yun, basta ayoko pa mangyari. I know everyone has to go and live, but ayoko pa mangyari yun. Basta ayoko pa mangyari yun. Next one is kay Dudang, kay Dang. Ano ba yan? Baliw to si Dang Sinong ex mo ang sa tingin mo nanghihinayang sa'yo? Of course, yung tatay ni Pauline. Sino pa ba manghihinayang sa akin? Meron ba nanghihinayang sa akin? Bahala kayo. And next one is again from Miss Rachel Ann Adriano Spacmo, sampalin mo ko.
Hello, Tijal. Question ko ay, anong pinakamasaya at pinakamalungkot na pangyayari sa buhay mo? Thank you po. Pinakamasayang nangyari sa buhay ko, na-fulfill ko yung pangarap ni Papa na makapagpatayo kami ng bahay, matulungan ko yung kapatid ko sa pag-aaral nila, and matulungan ko sila mama. Kasi nung simula, ever since may Papa died and left us, parang ako na rin yung tumayong nanay at tatay. Hindi naman sa nanay at tatay, parang ako na yung naging breadwinner kasi bago ipasok si Papa dun sa coffin niya, sa tomb niya, talagang nangako ko sa kanya, pinangako talaga sa kanya na, pa, yung mga pangarap mo, hindi mo man natupad ngayon, pero tutulungan kong matupad yun. Bigit namatay yung digicam nung sinabi ko, nag-usapan natin si Papa ko, di ba yan? Nagparamdam agad si Papa ko, no, lago ba mumu? Hello! Next question, last but not the least, coming from Miss Cathy D. Ate Cathy, hello, salamat. Alam ko lagi siyang nanonood ng YT ko. And maraming thank you sa'yo. And ito ang question niya, saan kayo first time nag-meet ni Facundo? Actually, may boyfriend ako noon, nung una ko na-meet si Facundo, hindi ko siya pinapansin kasi, syempre may boyfriend ako lang, mapansinin ko pa siya, di ba? Ayun. Nag-meet kami dito lang sa bahay kasi hindi ko siya kinakausap. Wala lang, pumupunta lang siya dito, bumibili siya kasi may store nga kami. So, hindi ko siya pinapansin kasi ang boyfriend ko noon, Navy. So, deadma lang. Hindi ko siya inaano. Tapos, pinakilala siya ni Dang. Si Dang, pinakilala siya sa akin. Tapos, pinakain nila akong batso. Ayoko nung batso nung una kasi nadidiri ako. May mga lumulutang-lutang na ewan. Kasi yung mga chicharon nakikita ko, nadidiri ako. So, hindi ako kumain noon. Talagang, no. Masyado pa akong yun, basta yun. Next question. Na-inlove ka ba right away? Hindi. Hindi ko talaga siya, siya lang yung na-inlove sa akin. Talaga, totoo. Kahit tanungin niyo siya. Yun siya, Talaga hindi ko talaga siya, wala lang. Kasi ang tawag ko pa nga sa kanya, kuya, kasi Facundo is 10 years older than me. So, ayun, tinanong, wala lang, basta kahit na nandyan sila sa harapan ko, kahit na nagiinuman sila nila Dang. Dati pa to, this is way back. 5 years ago, 4 years ago. So, hindi ko siya talaga binibigyan ng pansin. Hindi ko talaga, never. Kasi, parang, basta kuya ang turing ko sa kanya. And, hindi ko na-expect na ganun yung mangyayari. And then, yun. Sabi ni Ate Cathy, sinong unang nag-say ng I love siya? Tinitext niya ako, tapos sinasabi niya hindi siya makatulog, hindi siya maka-Kemberlo, maka-Chenilyn. Yun. Kaya yun. Tapos nung, siguro nagtagal-tagal na, after 1 year na naging kami, doon ko na lang siya, doon ko na lang din nakita na mahal ko siya. Tapos, nagkaroon kami ng baby, siguro 1.5 months or almost 2 months na delayed ako. So, we were expecting a baby that time. So, nung after na namin nag 1 year yun bigla siyang mahina daw yung kapit ng bata. So, nalaglag siya. Tapos, iyak ako ng iyak nun. Tapos siya nagtatago lang sa banyo nung time na yun. Kasi ayaw niya ipakita na umiiyak siya. So, iyak ako ng iyak nun. Kasi hindi rin naman namin expected na. Pero, we were positive na buntis ako that time. Pero, yun nga, biglang dinugo ako. Ang daming dugo sa kama nung time na yun. So, parang nasaktan din ako kasi, in a way,
ano, basta in a way, parang masakit na you were expecting something and then suddenly biglang mawawala. So yun. And then after a year, ayun, nabuntis ulit ako. After a month after a month na nung nakunan ako, ayun, nagkaroon na uli kami ng, after a month, nabuntis ako noon. Tapos yun, nagkaroon na kami ng twin. And we are turning 4 years this coming November 25. So, after 4th year anniversary, parang ang lungkot-lungkot ko kasi may sakit ako. Tingnan mo, malungkot ba ako? Pero hindi naman halata na malungkot ako, no? Hindi ako halatang may sakit ako. Pero, yun. Ayun, so, legit pansit, and yun muna ang aking mga Q&A for now, dahil tapos na po ang aking Q&A. Mababad na naman ako. Marami po salamat sa nagtanong, marami po salamat sa manonood nitong vlog ko, maraming salamat sa never ending story, the never ending comments ninyo, and sa pagmamahal nyo sa akin, sa family ko, and sa Bilya Stars. I love you all. Let's spread some love, and God bless everyone. Love, love.